Una po sa ating mga balita, ipinagmalaki ni Pangulong Aquino ang mga reformang nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 4 na taon. Inilahad ng Pangulo ang mga proyektong nakatulong sa paglago ng ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan sa ginanap na agenda setting with dialogue partners sa Malacanang kanina. Dinaluhan ito ng cabinet secretaries, miyembro ng legislatura, mga ahensya ng gobyerno at civil society. Ang iba pang karagdagang ulat, alamin natin mula sa aming kasamang si Haji Caaminio, live via phone patch mula sa Malacanang. Haji, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Lahat ng Pangulong Aquino ang mga nagawa ng kanyang administrasyon magmula sa mga pangakong kanyang binitiwan noong tumatakbo pa siyang Pangulo hanggang sa ganap na maipatupad ang mga ito. Ipinagmalaki ng Pangulo ang mga reforma at proyektong sinimulan, tinapos at ipinatupad ng administrasyon sa loob ng 4 na taon kabilang ng issue sa edukasyon, social services, partikular na ang Pantawid Pamilya Program, infrastruktura at paglikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Bungaan niya ito ng mabuting pamamahala o good governance kung saan katuwang ng national government ang legislatura, civil society, local government units at government agencies. Tiniyak din ng Pangulong Aquino na hindi pa dito natatapos ang mga reforma at magpapatuloy ang transformasyon matapos man ang kanyang termino sa 2016. Narito ang pahayag ng Pangulo. Ang mga suliraning tila imposibleng matugunan, hindi lang natin natugunan, nalampasan pa natin ang inaasahan. Halimbawa po, ang backlog po sa mga silid-aralan. Nang dumating tayo, alam na po nito 66,800 ang kailangan punan. Sa inisyal nating kalkulasyon, 8,000 lang kada taon ang pwedeng pondohan. Sa 6 na taon po ng ating termino, 48,000 lang po yan. Ibig sabihin, kung nakayanan nating punan o mapunuan ang 66,800 sa loob ng ating termino, kota na siguro tayo at wala nang magrereklamo. Pero di po ba? Mahigit 3 taon pa lang ng panunungkulan, napunan na po natin ito. At inuna pa natin ang pagpuno sa mga backlog na 61.7 million na textbook at 2.5 million na upuan. Sa infrastruktura naman po, napakaraming proyektong matagal nang nabinbin. Tayo na po ang tumapos ito. Ang Aluling Bridge po sa Ilocos Sur, 1978 pa naisip. Tayo na po ang nagbukas nitong nakaraang taon. Ang Ternate Nasugbu Road, 1994 pa sinimulan. Ngayon, buong-buo na rin ang nadadaanan. Ang paborito po ni Senator Drilon, ang Halaor River Multipurpose Project sa Iloilo, na pinlano sa taong isinilang ako. Nasa phase 2 na po mula pa noong 2013. Ang Skyway Stage 3 naman po, na panahon pa ng diktator, pinangako. Sa wakas po nitong Enero, sinimulan na rin ang konstruksyon. Ang mga ito, inambisyon ng iba, pinangako ng iba, at tayo na nga po ang tumupad. Meron ho kayang kongresista o LGU na makakapagsabing napag-iwanan sila sa infrastruktura. Maliban na lang sa mga sadyang nagbubulag-bulagan, may makakapagsabi bang binaliwala sila ng pambansang gobyerno pagdating sa pagpapatayo ng mga karsada, tulay o mga proyektong tutulong sa pagpapabilis ng daloy ng produkto at serbisyo sa kanilang mga nasasakupan? Isa pa pong halimbawa, noong pong nagsimula tayo, ito pong Pantawid Pamilya Pilipino Program na ayon sa iba't ibang pag-aaral ay may potensyal na tapusin ang siklo ng kahirapan ay sumasaklaw lang ng halos 800,000 kabahayan. Ngayon po, ang natutulungan nito umabot na sa mahigit 4 na milyon na kabahayan at pinalawak pa natin para ang mga benepisyaryo ay makakapagpatapos na rin ang kanilang mga anak sa high school. Simple lang ang konsepto ng Pantawid Pamilya. Bigyang insentibo ang mga pamilya na panatilihing malusog at nasa paaralan ng kabataan upang pagtanda nila ay may kakayahan silang maging produktibong bahagi ng ating workforce. At mas lalo lang pong lilinaw ang positibong epekto nito habang tumatagal. Alam po nyo, hindi po ito parang instant coffee na pagkatimpla mo ay agad at buong buo ng malalasahan. Siyempre, kailangan makapagtapos ng pag-aaral ng mga bata bago sila makapagtrabaho at makiambag sa pag-ahon ng kanilang pamilya sa kahirapan. Kaya nga po kuminsan, natatawa na lang tayo sa mga nagpapaulan ng batiko sa programang ito. Kung meron silang pong alam na magic, na bukas mismo, pag ininom itong tabletang to, automatic na tatanda ng puno ng kaalaman ang kabataan at makakapaghanap buhay na.
Bakit po hindi nila ipalam sa atin na makatulong naman sila? Ang problema po, tuloy ang pagkontra nila habang tayo ay nagtatanim. Pero tsak po, pagdating sa panahon na aanihin na ang mga bunga nito, sila pa ang mangunguna sa pagpapapapil. Ang totoo nga po niyan, ngayon pa lang nakikita na natin ang panimulang ani ng ating mga reforma. Lumalawak ang pagkakataon. Ibinilita nga po sa atin ni Secretary Linda Baldos ng Dole, dati raw sa kawalan ng oportunidad dito sa Pilipinas, ang mga nagsanay para maging guro ay bumabiyahe sa ibang bansa para magtrabaho bilang domestic helper. May mga ulat na raw pong nahihirapan ng maghanap ng Pilipinong domestic helper ang mga dayuhan dahil bukod sa mas kumakaunti na ang lumalabas ng Pilipinas para sa trabahong iyon, mayroon na rin mga kasambahay sa ibang bansa na umuuwi na para ipagpatuloy ang karera nila sa pagtuturo. Kung maalala rin po ninyo, nagkaroon ng panahong napakahirap maging taas noo kung Pilipino ka, na para bang ang naging branding natin sa buong mundo ay ang katiwalian at ang pagkakaroon ng nasayang na potensyal at pagkakataon. Di po ba ngayon, kapag sinabing Pilipinas, tayo ang patunay na mabuting pamamahala ay nagbubunsod ng maunlad na ekonomiya. Ngayon kapag nagsalita tayo sa ibang bansa, pinakikinggan tayo para malaman nila kung paano nating nagawang umangat sa lalong madaling panahon habang masalimot ang pandaigdigang ekonomiya. Ngayon, nakikiambag na tayo sa diskurso na kapayapaan ng pag-ahari ng batas sa karagatan, ng climate change, at ng malawakang kaunlaran nagmumula sa mabuting pamamahala. Buo ang tiwala ni Pangulong Aquino kay PNP Chief Director General Alan Purisima sa kabila ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto. Kasunod ito ng mga insidente ng kidnapping at iba pang krimen sa Metro Manila na umano'y sangkot ang mga pulis mismo. Ayon sa Pangulo, ginagawa ng PNP at ng pamunuan ni Purisima ang lahat ng hakbangin upang masugpo ang krimen. Kabilang na dito ang pagkakahuli sa ilang mga suspect na sangkot sa pagpatay sa race car driver na si Enzo Pastor at ang pagkakadakip kay retired Major General Jovito Palparan. Narito muli ang pahayag ng Pangulo. Hapon nga po, pinagbibitiw sa isa pahayagan sa pwesto si General Alan Purisima na pinuno ng PNP dahil daw may mga skalawag sa kanyang hanay. Tanungin ko lang po, ngayon lang ba lumitaw ang mga skalawag sa ito o ngayon lang ba nagkaroon ng skalawag sa ating pong serbisyo? Totoong may skalawag, pero sino po ba ang nakahuli sa mga nanghulid up sa EDSA? Mga pulis din po sa pamumuno ni General Purisima. Ang nag-imbestiga, tumugis at nakadakip sa mga salarin na ngayon ay kinasuhan na kapwa punla pulis. Dagdag pa po dyan, ang sari-sari pang mga krimen na nalulutas kasama na ang mga high-profile na pagpapaslang. Tanong ko po, makatwiran po bang pagbitiwin sa pwesto si General Purisima na namumuno sa mga pulis na ginagawa ng mahusay ang kanilang trabaho? Ang totoo po, napakalaki na ng ipinagbago ng imahe ng ating pong kapulisan. Dala po ito ng transformasyon nangyari sa kanilang hanay. Hindi lang sa larangan ng kagamitan o sa pag-aaruga sa ating mga pulis, kundi pati na rin sa kultura nagsisimula ng mamayani sa sistema. Dati, natukoy lang ang suspect sa krimen, tila okay na. Ngayon, talagang hindi tinatantanan ng kinaukulan ang kaso hanggat walang nadadakip. Kung dati dinadaan sa tsamba o sana ang paglutas ng krimen, ngayon mas sistematiko at siyentipiko na ang pangangasiwa kung saan mga lugar at kung aling mga krimen ang dapat tutukan. Iyan nga po ang dinala ng Secretary Marroa sa PNP, ang pagsipat, nakabase sa datos at statistika, kaya ang resulta mas maasahan. Ang balita ko nga po ay mayroon pa rin mga gusto manatili sa dating pabugso-bugso at alatsamang sistema dahil hindi sila masisingil ng kanilang mga deliverables. Ang atas ko kay Secretary Mar, palalimin pa ang kaalaman mula sa mga datos na nakakalap at palawakin ang saklaw ng mga programang nagtatagumpay. Kung maganda ang resulta, di ba't mas lalo dapat doblehin ang pagsisikap para lalo pa itong gumanda? At Kirby, yan ang ating pag-ulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Haji Kaaminyo.